Hello everyone! Welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. In today's video guys, mag-share po ako ulit sa inyo ng isa pong bedroom na for rent po dito. Actually, ang may-ari po ng bedroom na to ay isa rin pong Pinay actually na nakilala ko po sa trabaho. At gusto ko po ulit yung i-share sa inyo kahit na nakapag-share na po ako last time about sa renting ng bedroom dito sa Canada. Pati na rin po yung apartment for rent at saka yung basement na rin. Kung gusto nyo pong i-check, ilalagay ko na lang po yung link sa description sa baba para po sa mga naghahanap ng accommodation dito sa Canada. At yun nga po, gusto ko po ulit mag-share kasi nga may mga nagme-message po sa akin at yung mga sa comment section na rin po na nababasa ko na nagtatanong po kung saan po ba sila makakahanap ng murang accommodation dito sa Canada. Lalo po ngayon na inflation, nagtaasan po talaga lahat ng mga bilihin at yung mga rent na rin. At ituturo ko na rin po sa inyo kung saan po kayo makakahanap ng mga murang accommodation dito, kung saan man pong lugar dito sa Canada. At yung tips na rin po kung ano po yung mga dapat yung itanong sa landlord at ano rin po yung mga dapat nyo pong gawin para maiwasan nyo po yung mga scam. Like katulad nga po nitong napanood ko sa TikTok about sa mga kapwa natin Pinay na pumunta rito sa Canada as international student pero na-scam pa po sila ng kapwa rin nating Pinoy. At pinarentahan po itong isang unit na to sa marami pong mga international students at pagdating po nila dito ay wala naman po pala. At yung cost po nung bedroom ay 1,400 Canadian dollars. So sobrang mahal po yun. Para po maiwasan yun guys, ayun nga po, i-share ko po sa inyo kung ano po yung mga dapat nyong gawin. At yun nga guys, nandito na ako sa sasakyan. Papunta na po ako dun sa may i-check kong bedroom. Samahan niyo po ako. At bago ko po ulit yung simulan, gusto ko po muna ulit magpasalamat po sa lahat po ng mga nagtiwala at nag-subscribe po sa aking channel. Kahit madalang na lang din po ako makapag-upload. Maraming salamat po talaga sa pasensya niyo sa akin. At kung bago rin po kayo sa aking channel, please consider subscribing in my channel at hit nyo na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. At yun nga guys, paalis na ako. Balitaan ko na lang po kayo mamaya. Standing in the street alone. So ito yung spare room na hindi pa Oo, ako. may kara rin. May kama ka? Oo. So gagamitin yung kama ko? Magkano rent mo dito, te? Oo, te. Ano lang yung double? Double? Kasi may double ako sa kabila eh. Kung wala ka, ipapalit ko kasi ito yung ginagamit ko. So ito siya. May dresser ka? Ba't pinipicturean mo ko? Sige, meron ako Binibidyo ko lang para makita maano ko, ganyan ako eh. Meron akong isang dresser dyan sa kabila. Tapos hindi pa ako nakakapag-ligpit dyan sa washroom. Galing kasi ako sa ano eh. Nang ano, te? Tapos yun, nagpaparenovate ako ng kusina, hindi pa tapos. Kakabit lang no ano. Ano yun, te? Alaga sa basement yan? Sa basement. Ang labahan sa baba. Patingin? Madami sa baba? Okay lang yun. Ano naman? Dami ka palang renter eh. Kumikita kabuhayan ka pala eh. Dami ko pang lipitin. So ito ang baba natin. Basement yung laundry. Basement yung laundry. Ang laki ng bahay mo, te. In fairness, ah. Yan ang laundry. Tapos, dito may nakatira. Puro iglesia ni Cristo sila. Hindi. Tapos, dito sa dalawa, spare room pa nga ito. Spare room pa siya. Actually. Kung tayo mo palang paupahan eh. Papili nga, charot. Ayan. May tao. Storage room. Storage room. Ayun guys, paalis na po ako. Kakalis ko lang sa bahay po ni ate. At ang napag-usapan namin sa rent, hindi ko na naisama kasi nga ayaw masyado ni ate ng video. Kaya binilord ko na rin siya, tinakpan ko na lang din yung mukha niya kasi nga ayaw niya. Ang napag-usapan namin, 500 po yung rent. Tapos hindi na niya po ako sisingilin ng damage deposits. Kumbaga, 500 lang po talaga yung babayaran ko sa kanya. And then kasama na dun yung papairamin niya ako ng bed. Kung gusto ko daw po ng queen size bed, meron siyang spare. At yung ano na rin, yung dress
compressor, meron din po siya, kukunin lang daw niya sa storage niya. So yung maganda doon kung wala kayong masyadong gamit. At yun, ang sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko, kailangan ko rin din kasi inform yung, ano ba yan, sorry, sobrang lubak, medyo maalog yung video ko. Kailangan ko lang din inform yung landlord ko bago ako lumipat. So inform ko na lang siya. So yun guys, ituturo ko sa inyo kung saan po ba kayo makakahanap ng mga maupahan na mura dito sa Canada. Yung una nga po ay yung sa marketplace. Ayan, may mga marketplace naman po yata kayo sa mga cellphone nyo sa Facebook. I-check nyo lang. Ayan, nahulog yung aking tawag dito. Ano nga ng cellphone. So yan, proceed tayo guys. So yun, buti na lang dito ako sa back alley pa. At yun guys, pag na-check nyo sa may marketplace, wag nyo pong kalimutan na palitan po yung location. Kung saan po kayo mapupunta dito sa Canada. Kung sa Ontario kayo, palitan nyo lang po Ontario. Kung Vancouver kayo, palitan nyo lang po Vancouver or BC. So yun lang po. And then check nyo po kung bedroom po yung gusto nyo hanapin. Kung solo kayo. Kung gusto nyo pong basement, meron din dyan. At room for at yung apartment for rent. Sorry, nagkakamali ako. At yung last naman po ay yung pangasunod naman po ay sikat din po sa amin na apps dito, yung KGG. Ayan po yung KGG. I-check nyo lang din po. At yung po, same lang din po sa marketplace. Huwag nyo pong kalimutan, palitan yung location kung saan po kayo dito sa Canada. I-check nyo lang po and then search nyo lang po bedroom. At yun guys, yung tip ko sa inyo, para makatipid kayo, make sure po na basahin nyo po yung description ng mga post nila, ng mga ng ads nila, kung ano po ba yung mga kasama dun sa uupahan ninyo. Dapat make sure po all utilities included kasi meron pong mga landlord na ang gusto nila ay hindi kasama yung power or yung gas, yung ibang utilities, walang kasamang internet. So, mahal yun guys, mapapamahal kayo lalo. Kaya make sure, kung maghahanap po kayo ng marerentahan dito, is kasama na po lahat. All utilities included, kahit po basement or apartment yung gusto nyong rentahan. Meron po yun dito. Kailangan samahan nyo lang po talaga na effort sa paghahanap. At yung isa pong tip ko sa inyo, meron din po kasing mga ibang landlord dito na talaga namang sinasamantala nila yung pagkakataon, lalo na ngayon nagmahalan po talaga yung renta. Kahit naman po hindi naman dapat ganun kamahal, katulad ng 500 lang dapat or 600, 700 lang kung sa mga high cost living na lugar po kayo dito sa Canada mapupunta. Nagniningil po sila ng sobrang mahal. Kaya yung ma-advise ko po sa inyo, wait lang, maalog na naman, malubak. Papark lang po ako saglit. So, yun nga, yung tungkol about sa mga landlord na minsan na masyado na pong greedy. Sinasamantala po nila yung pagkakataon. Kaya ang advice ko po sa inyo ay i-check nyo pong mabuti kasi may mga landlord talaga na hindi na makatotohanan yung pagpaparent nila. Minsan bedroom lang, kung makasingil 1,000, yun nga katulad po nung shinare ko sa inyo na 1,400, di ba po? Hindi naman po ganun kamahal kahit po sa Vancouver pa yun. Meron na naman din po doon kahit at least papaano yung mga bedroom ay nasa 700, 800, mas okay yun kesa naman sa 1,400, halos doble na po yung renta nila. At yung next tip ko nga po sa inyo guys, kung sakaling may napili na po kayo na marerentahan dito sa Canada, try nyo pong i-negotiate yung price. Kung sakali po yung nakita nyo is 600 or even 500 man po yan, try nyo po i-negotiate ng halimbawa 450 or try nyo po yung 600 na i-negotiate na 500. Kasi dito guys, yung mga ibang landlord sobrang bait po. Pumapayag po sila, lalo na po kung i-explain nyo po kung ano po yung status nyo dito sa Canada, kung sakaling visitors lang po kayo or international students lang po kayo, tas kulang po talaga kayo sa budget. Explain nyo lang po sa kanila guys, may mga almost po dito talagang na-prove ko na po yan kasi halos lahat po ng narentahan ko dito, bedroom man, basement, or apartment, na try ko pong i-negotiate. Nagbibigay naman po talaga sila ng discount or binababaan po nila talaga yung upa. At yun nga, make sure po na lahat ng utilities kasama na po doon. Internet, power, gas, lahat na po dapat kasama na po sa marerentahan nyo, sa may price nung babayaran nyo para makatipid din po kayo. At yun nga guys, iwas din po talaga kayo sa mga scam. Kailangan i-verify nyo po kung legit po ba talaga yun.
check nyo, mag-ask po kayo ng ID nila para ma-check nyo rin po talaga kung talagang yung kausap niya po ba, ayun po yung nandun sa may ID na ipinakita po nila sa inyo. Kasi rights naman po nyo yun, di ba? At make sure din po, tips ko na rin po sa inyo, kung meron man pong ibibigay sa inyo yung landlord nyo na mga rental or lease agreement, kailangan po basahin yung mabuti. Kasi dito guys, maigpit po talaga sila, talagang baka mamaya yung deposit nyo, hindi na nila ibalik. Kailangan po talagang maging mapanuri din po talaga kayo sa lahat ng mga pipirmahan nyo or agreement nyo, kahit yung renta nyo po. Kailangan nyo pong basahing mabuti. So, yun guys, sana nakatulong na naman po or nagustuhan nyo or na-appreciate nyo tong video ko na ngayon. And if you do guys, please hit the like button at kung meron po kayong questions or feedback or gusto pong itakal sa aking mga next video, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching at lagi po kayong mag-iingat. God bless po. See you on my next video. Bye!